Shalom. Isang pinagbalang araw ng linggo sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Binabati ko ang lahat ng isang ligtas na araw ng linggo, isang malusog na linggo at isang mapayapang linggo at pinagpala ang bawat isa. Dito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At sa oras na ito ay inaangkin natin na nawa samahan tayo ng Panginoon, gawain niya tayo patnubayan. Inaangkin natin yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4-5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses, to destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. So, yan mga kapatid. The gospel of today is taken from the gospel according to St. Luke chapter 18 verses verses 8. Glory to you, Lord. Pagkatapos ay isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga upang sila ay laging manalangin at huwag manghinawa. Sa isang lungsod aniya ay may isang hukom na di natatakot sa Diyos at di napipitagan sa kanyang tao. Sa lungsod ding yaon ay may isang balong babae na madalas lumalapit sa kanya na ang sabi, "Gawaran mo ako ng katarungan laban sa aking kalaban." Matagal siyang di pinansin, ngunit sinabi rin niya sa kanyang sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos at di napipitagan sa kaninumang tao, igagawad ko na ang katarungan sa balong ito, sapagkat ginagambala ako at baka sa kanyang kaparirito ay pasakitin pa ang aking ulo." Kaya winika ng Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sinabi ng malakyot na hukom. Hindi ba maigagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na sumisigaw sa kanya araw at gabi, at matitiis ba niya sila? Sinasabi ko sa inyo na agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, datapwat sa pagdating ng Anak ng Tao, makatatagpo kaya siya ng gayong pananampalataya sa lupa." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay nagsasaysay sa atin or itinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo ang patungkol sa persistency in prayer. At sa kanyang pagtuturo ng about the persistency in prayer ay nagsaysay siya ng kwento patungkol sa isang hukom na hindi walang takot sa Diyos. Wala siyang takot sa Diyos. May babaeng balo na araw-gabi lumalapit sa kanya at humingi na igawad sa kanya ang katarungan. So, most possibly itong babae na ito ay biktima ng injustice. And she is crying justice. At alam naman natin sa konteksto ng Israel, ang balo, pag sinabing balo ay wala na silang maasahan, especially kung wala naman silang mga anak, mga kapatid. Talagang they are considered mga destitute, talagang lukhang-lukha.
At makikita natin yan sa maraming passages or pahina ng Biblia na kung saan itong mga dukha ng mga balo ay kawawang-kawawa. At lalo na sa konteksto ng Israel sa panahon na yun, sapagkat kung wala silang anak, ay walang magtatayo ng kanilang pangalan. Di ba? Kaya nga kung maalaala niyo yung kwento sa aklat ni Ruth, si Naomi, nung namatay yung kanyang dalawang anak ay ayaw na siya magpatawag ng Naomi or Noemi. Ang gusto niya nang ipatawag nga sa kanyang sarili nung bumalik siya sa kanilang bayan, ay ang gusto niyang ipatawag sa kanya ay Mara. Ang ibig sabihin ng Mara ay sawim palad. Sabi niya, do not call me anymore Naomi, but rather call me Mara. Sapagkat nawala yung dalawang anak niya, wala ng possibility na magdadala ng apelyido ng kanyang asawa or magtataguyod sa kanya, mga kapatid. So yun yung isang halimbawa. At itong balo na ito ay panay pabalik-balik sa hukom para humingi ng katarungan. So, ang sinasabi dito ng Panginoon, tinuturo sa Ebanghelyo na yung tinatawag na persistency or consistency or tuloy-tuloy. Even your prayer seems nothing happened. Even it seems nothing happened to your prayer, ay sinasabihan tayo ng Panginoon sa Ebanghelyong yun na magpatuloy ka lang. Kasi kung ang hukom na walang takot sa Diyos ay binigay niya ang katarungan para doon sa babaeng balo, much more ang Diyos na higit na makatarungan sa lahat. Sapagkat ang Diyos ay sadyang makatarungan, mga kapatid. At makikita natin yan dito kung babasahin natin isa ngayon sa katangian ng Diyos na paborito ko at lagi kong binabanggit sa aking prayer, Lord, ikaw ang Diyos na makatarungan. Diba? Kaya nga, ang katarungan ng Diyos, ang isa sa halimbawa ng katarungan ng Diyos, diba, sinasabi niya, magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Diba? Isa yan sa sinasabi ng katarungan, justice ng Panginoon. Huwag mong gawin sa iba, Matthew chapter 7, verse 12, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Ganun, mga kapatid. Magbigay ka at ikay bibigyan. Luke chapter 6, 36 to 38. Huwag kang humatol at hindi ka hatulan. So, ganun ka just ang Panginoon. So, kung itong hukom, sinasabi ng Panginoon, kung itong hukom na walang takot sa Diyos, ay ibinigay niya yung hinihingi ng balo because of her persistency, much more ang Diyos, mga kapatid, sa mga taong humihingi sa Kanya ng kanilang pangailangan at katarungan. Diba? Yan naman yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verses 7 to 11, na meron din yan paghambing nga, mga kapatid. Sabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasumpong. Pumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Then may karugtong yun, basahin niyo sa Matthew chapter 7, verses 7 to 11. Sabi niya, kung kayo na mga masasama, ay take note ha, sinabi na pa yun, kung kayo na mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, di ba? Sinasabi na dito yung mga human father, dito yung mga ama dito sa lupa, kapag humingi ang kanilang mga anak, kahit masama sila, gagawa sila ng paraan para may bigay yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Much more ang Diyos, mga kapatid.
na ating Ama. Di ba? Kung yung mga masasama ay binagbibigay ng mabuting bagay sa mga anak, much more ang Diyos na hindi masama, siya ay mabuting Diyos. Diba? So itong babaeng balo na ito, ibigay sa kanya ang katarungan na kanyang hinihingi because of her persistency. So ibig sabihin, tinuturuan din tayo ng Panginoon to be persistent in our prayer. To be persistent in our prayer, mga kapatid. Huwag tayo manghinawa. Though sometimes, it seems sometimes na nothing is happening to my prayer. But just continue. Kasi ang Diyos, alam niya, may sagot daw ang Diyos sa ating mga panalangin. Sa lahat ng ating mga panalangin, meron siyang sagot. Wait, no, yes. Yan daw po, narinig ko lang din po yan, sabi, no, yes. Oh, wait, maghintay ka. Di ba? Maghintay ka. Wait, and then no. So, tatlo. Pag sinabi ng Panginoon na yes, hindi dapat tayo mag-set ng timetable. It is, dapat isubmit natin yung sinasabi ng Panginoon, katulad sa panalangin ng Panginoon, na tinuruan niya rin tayo. Doon sa Matthew 26, di ba? Even the Lord Jesus Christ Himself, nasabi niya, not my will, but your be done. Dapat matuto tayo doon sa Panginoon. Sa ating pananalangin, hindi natin pwedeng insist na, ito Lord, ito. At the end of our prayer, dapat nasabi nila kung ano yung kalooban mo, Panginoon. Kung ano yung nais mo na mabuti para sa akin. Now, yun nawa ang maganap. Di ba? Dapat supposed to be ganun. Yung magpe-prayer and fasting ka para ibigay sa iyo ni Lord yung pananalangin mo, mali. Dapat nagpe-prayer and fasting ka for yourself para ma-discipline mo yung sarili mo. Pero hindi para i-manipulate mo ang kamay ng Diyos na kikilos para sa iyo. Para ka lang nag-hunger strike na kung hindi ibigay sa iyo, parang bata, di ba? Hindi ganun dapat sa ating pananalangin, mga kapatid. Di ba, mga bata? Iiyak ng iyak hanggat hindi ibinigay yung kanilang hinihingi, hindi titigil ng iyak. Kung yung magulang, kahit maghapon ka dyan iiyak, kung nakita ng magulang na hindi makabubuti sa'yo, hindi niya ibibigay kahit maghapon ka dyan mag-iiyak. Di ba? So, ang pananalangin niya ay hindi natin ipasusunod ang Diyos sa kung ano yung gusto natin. Dapat kung ano yung gusto niya. Kaya nga ang tinuro sa atin ng Panginoon na panalangin, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. And even the Lord Jesus Christ Himself, when He prayed in Gethsemane, di ba? Doon sa Matthew chapter 26, before He was handed down to Roman government, to Roman soldiers, to Pilate, the night before He was betrayed, diba? The night He was betrayed, nanalangin siya sa Gethsemane. Ang sabi niya, Lord, Father, if possible, take this cup away from me, but not my will, but yours be done. Kaya nga, ang nakalagay sa Ama namin, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Ibig sabihin, even sa ating pananalangin, mga kapatid, dapat ganun. Hindi natin mag-set ng time, Lord. Kasi iba yung timetable ng Panginoon. Okay. At since na ang Diyos ay makatarungan, pwede natin panghawakan
na ang Diyos sa kanyang pangako ay hindi siya nagsisinungaling. Di ba? Numbers 23, verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Hindi siya nagsisinungaling katulad ng tao na may tendency na magsinungaling. Pero ang Diyos, never siya magsinungaling. Kaya nga may sinasabi din dun sa Hebrews chapter 10, verse 23. Sabi niya, let us hold on unwaveringly to our confession because the one who promised is trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Pero kung titingnan natin mga kapatid itong ebanghelyo ngayon, kung titingnan natin ang ebanghelyo ngayon mga kapatid, so verse 8, ito tingnan niyo. Hindi ko alam kung napapansin niyo ito. Sabi niya dito, Luke chapter 18, verse 8, sabi niya, so verse 8 mga kapatid, buksan niyo po sa Bible. Luke chapter 18, verse 8, sabi niya, sinasabi ko sa inyo na agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, datapwat sa pagdating ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng gayong pananampalataya. Diba? Sa kanyang pagbabalik, may mga tao pa kaya, matatagpuan pa kaya siyang nananalig sa kanya? Di ba? Kasi there are people na kapag hindi na marinig or hindi ma-answered prayer yung kanyang panalangin, ay nagkakaroon ng pagtalikod sa Panginoon. Nagkakaroon ng hindi na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya tinatanong, kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, sa aking pagbabalik or sa pagbabalik ko, may mamaratnan pa kaya siyang nananalig naman. Because there are people na kapag hindi na ma-answered prayer, hindi na matanggap yung hinihingi, ay tumatalikod na sa Diyos. Ayaw nang maniwala. So maybe that is by now mga kapatid. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito.